And then, there is a kind of leader who does not talk, but her silence effectively disrespects women while diminishing her own office. She keeps quiet, yet her silence already speaks volume. Kahit siya mismo ay babae, kahit siya mismo ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa, sa gitna ito ng lantaran at tahasang pambabastos sa kababaihan. In the particular cases of Congressman Suntay and Attorney Topacio, we know that their remarks were uttered in light of the impeachment complaint against the Vice President herself. Yan siguro ang paraan nila ng pagdepensa kay VP Sara. Gets po natin yan, kahit bastos sila. Ang hindi natin gets ay kung bakit si VP Sara ay naaatim na manahimik kahit inaalipusta na ang mga babaeng gaya niya. Dahil ba sa kakampi niya ang nagsalita? Dahil ba ang mga sinabi ay sa konteksto ng pagtatanggol sa kanya? Isn't the dignity of women far more important to her than personal or partisan interests? Isn't decency in public discourse weightier than political theatrics in pursuit of presidential ambition? Katulad din ba ito ng pananahimik ni VP Sara sa pananakop ng China sa ilang bahagi ng West Philippine Sea? Gaya ba ito sa pagtikom ng kanyang bibig sa harap ng pambabastos ng Chinese Embassy sa mga kapwa niya opisyal ng gobyerno? Mas matimbang ba sa kanyang suporta ng China para sukdulang talikuran ng sariling bansa? Mas mabigat ba ang interes ng dayuhan kaysa sa ating soberanya? Kaysa seguridad ng ating mga mangingisda? Kaysa kapakanan ng mga pareho niyang nasa pamahalaan? Gaya rin kaya ito ng pananahimik ni VP Sara sa malinaw na inciting to sedition na ginawa ng kanyang ama sa isang rally sa Davao na hinikayat na mag-alsa ang militar. Nanaig lang kaya ang pagiging anak niya o presensya mismo niya ay maituturing na pagsang-ayon sa sinabi ng kanyang ama? May malinaw na krimeng naganap pero hindi nagsalita o dumistansya. Dito, si VP Sara, mas matimbang ba ang politika nilang mag-ama kaysa pangingibabaw ng batas at kaayusan sa ating lipunan? Saan na napunta ang panunumpa sa katungkulan na maging tapat sa konstitusyon at mga batas? Sa bagay, magtataka pa ba tayo sa bibig niya nga pala mismo galing na naisip niyang putulin ang ulo ng Pangulo at nagbanta pang ipapatay ito? May tapang at malasakit daw sa maraming issue. Pero tikom ang bibig pagdating sa mga usapin ng dignidad ng kababaihan, soberenya sa sariling bansa, ng sariling bansa at pangingibabaw ng batas. And here is not enough that we call out the silence of the Vice President. And is that also enough that we point out the silence actually reflects on her character, on the type of woman and leader she really is? That on the things that matter, women's dignity, our country's sovereignty, the rule of law in our land, we cannot count on her.